Mas malakas. 1, 2, 3, go! Amen. Tapat po ang ating pong Panginoon. Hindi nawala ng kabuluhan ang mga pagbibigay na ginagawa po ninyo, ang pagsama natin sa misyon, ang pag-involve natin sa mga gawain. Kaya ngayong taon, mga kapatid, naniniwala ako ang taong 2025, it's a year of restoration sa atin. Maraming mga na-restore, maraming mga inayos. Even yung huling mga pinag-usapan at pinag-aralan po natin, may mga in-address atin ng ating pong Panginoon. So year 2025, pag-aayos, pagtuturo, paghahanda sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya year 2026, i-claim mo sa iyong pamilya na merong pagpapalang darating sa inyo ngayong pong taon. Merong pabor, merong pong provision. When I talk about year of blessings, ibig sabihin mga kapatid, yung inaasahan mo ay higit pa. Yung dumating ay higit pa doon sa inaasahan mo. When I talk about provisions, may mga pangailangan ka talaga. Sino po yung may mga pangailangan ngayong 2026? Amen. Nadala-dala mo pa rin mula noong 2025. Mga kapatid, I declare, you must claim it, natutugunin talaga ng Panginoon sa taong ito, mga kapatid. Okay? And year of favor, may mga pagsuko na ang mundo, may mga tinigilan ka na ng ilang mga nasa taong sa paligid mo, imposible na sa paraan nating tao, pero magugulat ka, may pabor ang Diyos sa iyo pong buhay. Again, kaya pwede mong isulat dyan, year 2026 is a year of blessings, provisions, and God's favor sa ating pong mga buhay. Again, year 2026 is about to reward you. Ayan, sabi mo sa iyong katabi, year 2026 is about to reward you. Ayan, sige po, huwag kang magsalita sa hangin. Year 2026 is about to reward you. Kung alam mo sa iyong sarili, ang 2025 ay nagturo sa iyo. Kung alam mo sa iyong sarili, sa iyong pamilya, personally, yung 2025, ang dami mong struggle. Yung 2025, ang dami mong dinaanan. Year 2026 is the result. Year 2026 is about to reward you. Pero mga kapatid, ito po yung twist. Yan. Sinong gusto ng twist ngayon pong umaga? Okay? Ang pagpapala ng Panginoon, kung paano siya nagbibigay, ay ibang-iba sa pagbibigay ng mundo. Ang pagbibigay ng mundo, easy lang. Minsan, pag nag-announce lang sila, meron daw ayuda sa barangay. Pipila ka lang. Tama po ba? Oy, nakalista daw yung pangalan mo. Pila ka na doon. Minsan pa nga, sa mundo, kahit hindi nakalista yung pangalan mo, basta may kaibigan kang kagawa doon, okay na yon. Okay? This is the twist. Listen to this. Okay? Hindi ito name it and claim it. Hindi ito prosperity gospel. Gusto kong sabihin po sa inyo, totoo po yan, year 2026 is about to reward you. Pero again, this is the twist. Ang kapamaraanan ng ating Panginoon, kung paano siya magpala, ay ibang-iba kung paano magpala ang mundong ito. Mga kapatid, this is God's revelations about isa sa atin. A breakthrough is always birthed. Ang breakthrough, mga kapatid, na mula sa ating Panginoon ay palaging pinapanganak. Parang wala akong kausap. Okay? Breakthrough from God is always birthed, not just given. Hindi lang to basta ibinibigay. Sometimes, if the pastor declare year of blessings, amen. Year of provisions, amen. Year of favor, amen. Pero wala sa kaisipan natin na ang pagpapala at paraan ng Diyos, mga kapatid, ay iba sa paraan po ng mundo. Ang paraan ng mundo, pag in-announce, kasama ka daw doon sa, yung magtatabas-tabas sa daan? Dole. Okay? Magtabas-tabas ka lang doon, maghintay ka ng ilang buwan ba? Linggo, buwan? Then, okay na po. But the breakthrough, when I talk about breakthrough, napapaloob dyan yung tatlo. There's blessings on your family this year, there's provisions on your family this year, and there's God's favor sa iyong personal sa taong ito. But again, gusto kong sabihin po sa inyo, breakthrough from God is always birthed. Ang pagpapala, ang probisyon at ang pabor, ang paraan ng Diyos ay palagi niyang nilalagay sa paraan na kung saan kailangang maipanganak. Tingin ka sa mga nanay na katabi mo ngayon. Alam nila yung aking sinasabi.
May katabi kang buntis ngayon? Tingnan mo. Excited na yan. Nandyan po kayo mga kapatid. So kaya pala, may mga tanong ako sa aking pong buhay, personally. Kayo rin siguro. Naisip nyo rin ba mga kapatid na sana si Jesus pwede naman na pinakilala na lang ng Biblia na binata na siya? May ganun kayong kaisipan? Na siguro pwede na si Jesus, pwede naman na yung bigla na lang sumulpot parang mga anghel, yung biglang magpapakita. Hindi ba kayo nagwa-wonder mga kapatid, bakit si Jesus ay kailangang dumaan sa tinatawag na kapanganakan? Again, hindi ito Christmas lesson. Ang dakilang breakthrough ng buhay natin mga kapatid ay ang maipanganak ang ating Panginoong Hesus at ang makilala siya. That's the greatest breakthrough of our lives. Wala nang makukumpara dito, hindi blessing financially, hindi kung ano pa mga material na bagay. Ang dakilang breakthrough nating lahat ay ang ipanganak ang ating Panginoong Hesus at makilala natin siya sa ating pong buhay na magkaroon tayo ng kaligtasan. So aking personal na tanong, pwede naman siguro, parang yung mga superhero, biglang lalabas si Jesus, kapangyarihan ng hangin, labas, kapangyarihan ng apoy. Diba? Minsan may ganun akong kaisipan, pero nung ito po ay inaaral ko, pinagbubulay-bulayan ko kagabi, habang nag-meditate ako, mga kapatid, tandaan nyo at pansinin po ninyo, ang dakilang breakthrough ng Diyos, mga kapatid, laging dinadaan ng Diyos sa kapanganakan. Bakit kaya? Tingin nyo. Hindi katulad ng mundo, mga kapatid, na kapag nalista ka, pwede mong kunin. Mabilis lang, mga kapatid. So, anong ibig sabihin ng aking sinasabi? I have here a video illustration kung kaya pang na-download na ba? Okay. Meron po akong video illustration dito. Alam nyo na to. Yung ganda o yung beauty ng conception, kung paano nabubuo, pinapanganak at nabubuo ang bata sa loob ng sinapupunan. Okay? Na handa ba? Okay. So tingnan nyo po mga kapatid, at gusto kong mapakita po sa inyo, alam kong you have idea, kung ikaw ay estudyante, alam kong alam mo na ito, alam kong napapanood mo to. Na-amaze din po ba kayo mga kapatid kung paano nabubuo yung bata sa loob ng sinapupunan? Ako po ngayon na-amaze ako. Okay, siguro hindi nyo, yung mga kabataan, hindi nyo pa siguro makita. Alam nyo po, pag isang araw kayo ay nag-asawa na, tapos especially mga kababaihan, isang araw, mabuntis ka na rin, magkaanak ka, ma-amaze ka kung gaano kabuti yung conception na ginagawa ng ating pong Panginoon. Okay, so habol ko na lang po siguro. So, ang nakita ko mga kapatid, unang bagay na nakita ko po dito, there is someone to conceive it. Kung gusto mo talaga, kung bakit ito yung nais ng ating Panginoon, yung breakthrough ng ating Panginoon, mga kapatid, ay lagi niyang pinapadaan, hindi lang basta simple na ma-receive mo, i-claim mo at ma-receive mo, kundi idadaan niya sa kapanganakan. Ang nais ng ating Panginoon una, kailangan may taong maglilihi. Sinong gusto ng breakthrough? Ayan, ayaw nyo na kasi may proseso na eh. Again, sinong gusto ng breakthrough? Kailangan may taong maglilihi para dito. At hindi mo gugustuhin maglihi. Ngumingiti ang mga nanay sa akin. Again, year 2026 is a year of blessings, provisions, and God's favor sa ating pong buhay. Ibibigay ni Lord yung deklarasyon natin, hawak-hawak mo nga sa papel. Hindi ako magikero, hindi rin ako propeta, pero nasa 90% to 100% yung nakuha mong papel, may touch dyan at para sa iyo talaga. Tama po ba mga kapatid? Para madali, tinagalog na po namin. Tinagalog na po, nandyan na Tagalog na po. We will declare it mamaya before ako magtapos sa lesson po na ito. So again, ang breakthrough is always birthed. Hindi pwede na magne-name it, claim it tayo ngayong taon, papagpalain ako ni Lord, pero ayaw mo maglihi. In spiritual realms, mga kapatid, pati lalaki ay inaangayahan ni Lord na maglihi.
Wala nang may gusto ng breakthrough. So, kaya pala mga kapatid, yung laging breakthrough ng ating Panginoon ay pinapadaan niya sa kapanganakan kasi may gusto siyang maunawaan natin bilang tao. Ulitin ko, hindi mo gugustuhin maglihi. Hindi siya magic, mga kapatid. May mga pagkakataon, mga kapatid, kung bakit inaalaw ni Lord na itago muna sa 9 na buwan. Sino po naniniwala? Protection ng baby yon. Yung 9 months, I believe si Lord ang nag-allow noong buwan na yon para protection ng ihanda yung baby na nasa sa loob. Kaya may mga pagkakataong yung pagpapala hindi pinipilit sa buhay mo. Minumold pa yan sa sinapupunan mo. Kailangan mo pang maglihi. At minsan sa paglilihi, kung ano yung wala, yung pa naman yung hahanapin. Nakaka-relate po yung mga magulang? Mga tatay na tagabili ng mangga nila, hindi naman tagmangga. Minsan gusto pa na ikaw talaga ang bibili. Ayaw ipabili. You want breakthrough in your life? Kailangan ikaw yung maglihi. Hindi ito katulad ng government. Ay pag pinalista mo, palista mo nga ako. No. Year 2026 is a year of blessings, provisions, and God's favor sa ating pong buhay. Pero again, there is someone to conceive it. Kailangan may gamitin si Lord. Kaya pansinin ninyo, again, pwedeng lumabas na lang si Jesus bilang binata. Or pwedeng matagpuan na lang natin. Yung parang sa mga AI ngayon, bata, ang bilis, naging Pero hindi ganon. Sino pong ginamit ng ating Panginoong Jesus? Si Maria. Dinaan pa rin mga kapatid sa sinapupunan ni Maria. Para mas matutunan natin, may mas matutunan po tayo. Even, yung dumating si John the Baptist, kailangan pa rin may gamitin po siya. At ang ginagamit niya yung mga taong parang imposible ng mga anak. Sino po ang tatay ni John the Baptist? Si Zacarias na matanda na. Sino pong nanay ni John the Baptist? Si Elizabeth na baog. Merong kailangang maglihi. If you want breakthrough, may tao talagang gagamitin ng ating pong Panginoon. At kadalasan, ikaw mismo ang gagamitin ni Lord sa pagpapala mo. Minsan or madalas, we're waiting for someone, Lord, sino ang maglilihi para sa akin? Lord, sino ang gagamitin mo para mapagpala ako? Pero most of the time, in Scripture, mga kapatid, ang gagamitin mismo para pagpalain yung tao na yon ay mismo yung tao na yon. Again, you want blessing this year? Ikaw mismo ang maglilihi. Listen, hindi po comfortable ang paglilihi. Note that one. Alam ng mga magulang po yan. Number 2, it will require you intimacy. I believe marami pong mga karamihan at halos lahat tayo, lumabas tayo, bunga tayo ng intimacy ng mga magulang natin. Tama po ba? Kaya pala, ang illustration ng ating pong Panginoon ay patungkol sa panganganak, patungkol sa ganitong dinidiscuss natin ngayon pong umaga para makita natin, mga kapatid. Intimacy talks about our secret place. You want breakthrough? You want blessings, provision, and God's favor sa ating pong buhay? Again, kung gusto mong magkaroon ng bata, hihingayan ng intimacy. Papasok ang iyong mga magulang sa loob ng kwarto, i-close nila yung kwarto, meron silang intimacy sa loob ng kwarto. Hindi ito patungkol sa mga magulang. Patungkol ito sa iyo personal. Hindi pwedeng may breakthrough tapos walang intimacy. Hindi pwedeng, mga kapatid, na gusto mo ng pagpapala, gusto mo ng provision ngayong taon, gusto mo ng pabor ngayong taon, pero matagal mo nang hindi binibisita ang sarili mong kwarto. Matagal ka nang hindi naglalak doon sa kwarto at bisitahin ang iyong altar. Kaya ang bilis lang mag-amen. I want blessing. Yes, this year is a year of blessings for us, for this church. This year is God's provision. This year is God's favor sa aming pong buhay. Again, ang breakthrough ni Lord ay palaging pinapanganak. Kahit yan lang ang matandaan mo ngayong umaga. Okay na po ako. Ang palaging breakthrough ng ating Panginoon ay nasa pamaraanan ng kapanganakan.
Kaya kung hindi ka willing maglihi at kung walang intimacy, tingin niyo may mapoproduce? Wala, mga kapatid. Sa mundo or sa natural, kailangan ng sexual course. Pag sinabing intimacy, sa supernatural, mga kapatid, ano po ang kailangan natin? Prayers. Kailangang ipanganak ang mga pagpapalang ating marireceive ngayong taon sa pamamagitan ng mga panalangin. Kaya si Jesus, pansinin po ninyo, kaya ako naniniwala talaga sa simpleng ilustrasyon po na to. Kahit hindi mo dikdikin ang Biblia, alam ko na si Jesus ay Diyos. Kasi bakit? Hindi naman siya pinanganak gamit si Jose. Napansin po ninyo, pinanganak si Jesus, si Maria ang ginamit, pero wala namang sexual intercourse na nangyari between Joseph and Maria. Nandiyan kayo mga kapatid? Sino po ang sabi ng Biblia? Ang Holy Spirit. Supernatural, mga kapatid. Even si John the Baptist, kung ito ay binabalik at inaaral ko, sa sinapupunan pa lang ni Elizabeth, napuspos na ng banal na spirito si John. Wow. So if you want blessings, favor sa iyo pong buhay, pwede bang pakibisita ulit ang mga secret place natin? Pwede bang pakikatok ulit? Kaya ngayong taon, sino pong mag-agree, magdo-dawn watch pa rin tayo? Amen? Magpipray pa rin tayo, luluhod pa rin tayo. Ito yung kapamaraanan para maipanganak po ito. Kasi, again, we are supernatural. We are kingdom people. Sa mundo, maipapanganak kapag nag-sexual intercourse, pag may intimacy, ang mga magulang natin. Sa supernatural, mga kapatid, kailangang ipanganak ang pagpapala sa magitan ng mga panalangin. Kasi kung ang pagpapala ay galing lamang, mga kapatid, labas ang panalangin, maaring dalhin tayo niyan sa pagbagsak sa buhay po na ito. Kaya maunawa natin, yun gaya pala. Yun pala ang nais ng ating pong Panginoon. Ano pa, mga kapatid, ang nararanasan ng mga magulang kapag may pinapanganak? Number 3, it will require you sacrifice. Tama ba, mga nanay? Wala sigurong magulang, nanay, you can just say amen. Wala sigurong nanay na nanganak na hindi nagsakripisyo. Amen po ba, mga kapatid? Walang magulang, walang babae, walang mga nanay na ipinanganak nila na parang wala lang. Sabihin natin, may mga babae na sobrang hirap, may mga babae hindi naman ganun kahirap, pero laging sinasabi ng mga magulang na sila ay nagsakripisyo sa kanilang anak. Hallelujah. Tapos sasagutan ka lang ng anak mo paglabas. Kaya ang sakit sa nanay na sumasagot ang kanilang mga anak. Iba ang sakit sa nanay kasi galing kayo diyan, konektado kayo diyan, mga kapatid. So ibig sabihin, if you want breakthrough this year sa ating pong buhay, hindi mo pwedeng takbuhan ng sakripisyo, ang salitang sakripisyo. Hihingan ka ng pagsasakripisyo. Marami mga church, name it, claim it, idideklara lang natin, wala tayong gagawin, papagpala na tayo ni Lord. Na kapatid, hindi ganun nakadesign ang buhay Kristiyano. Totoo po, paniniwalaan natin, today, ngayong araw na ito, this Sunday, this year is a year of blessings para sa atin, year of provisions para sa atin, and year of God's favor sa ating pong buhay, pero kailangang idaang lahat ang mga ito sa kapanganakan. Taas po ang gusto pong manganak ngayong pong taon. Amen? Spiritual naman yung usapan natin. Bakit nahiya naman kayong tumaas? Again, sino yung gustong manganak ngayong taon? Spiritual yan. Nahiya naman kayo. Sabi nung lalaki, saan ko ilalabas? Pinipresent ko lang sa inyo, mga kapatid, kung paano po yung kapamaraanan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga nanay, totoo po ba? Napapawi ang sakripisyo, napapawi ang sakit pag nakita nyo na yung baby? Ganon din ngayong taon, mga kapatid. Yung pain ng 2025, yung struggle, yung lahat ng mga hinanakit, lahat ng sugat ng 2025, pag dumating na yung pagpapala sa'yo, limot mo ng lahat yan, mga kapatid. God will send you a blessing
through birthing, mga kapatid, sa magitan ng kapanganakan. So kung nakareceive ka ng pagpapala na hindi dumaan sa kapanganakan, listen to this, hindi galing kay Lord yan. Ang pagpapalang palaging galing kay Lord ay dumadaan sa kapanganakan. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Again, the greatest blessing breakthrough nating natanggap na si Jesus ay dinaan sa kapanganakan. Yun yung malalim na dahilan nun, mga kapatid. Number 4, waiting is non-negotiable. Waiting is non-negotiable. Sa ayaw mo at sa gusto mo, hihintayin mo yung 9 months. Ang paghihintay ay hindi negotiable. Hindi na yan mapapag-usapan. Anong ibig sabihin? Maghihintay ka talaga. Yung katabi mo, ayaw maghintay niyan. Pag sinabing meron ay dapat meron. Pag wala ay nagadabog. Inverting sa kapanganakan, waiting is non-negotiable. Kahit gustong ng mga nanay na ilabas yung bata ng ika-5 months pa lang, hindi pwede. Ika-6 months, pastor, hindi pa rin pwede. Ang normal, mga kapatid, kailangan ilang buwan? 9 months. Kaya pag lumabas ng medyo maaga, ilalagay ng mga aparatos. Pero sa paraan ng Diyos, mga kapatid, hindi. You need to wait. Sige, encourage mo ngayon, katabi mo ngayon, tapikin mo sa balikat, sabihin mo, you need to wait. You need to wait. Okay? Kailangan mo maghintay. Hindi ko alam kung ano po yan. When I talk about blessings, provisions, and favor, listen. Pag sinabi ko pong blessing, provision, and favor, hindi yan patungkol lang sa pera. There's something in your heart right now, habang nakikinig ka ngayon sa akin. At habang nakatingin ka ngayon sa akin, there's something in your heart right now that the Holy Spirit will confirm sa puso mo na ito yung inihintay mo. Hindi lahat pera. Hindi lahat material. Hindi ko tinatanggal. Kailangan po natin yan. Pero there's something in your heart right now that the Holy Spirit will confirm. You just need to wait, kapatid. Non-negotiable to. Hindi pwede itong instant noodles. Pag nasa barko tayo, di ba? Anong mga kinakain ng mga tao sa barko? Halos lahat, instant noodles, kahit mahal, sa barko. Yun yung madali eh. Bibili ka lang, papalagay mo ng wine at tubig doon sa kahero doon, wala nga minuto, segundo lang eh. Pwede mo nang kainin. Hindi to instant noodles, mga kapatid. Ang inahanda ni Lord sa'yo, masustansya. Ang inahanda ni Lord sa'yo, mga kapatid, maayos. So you just need to wait. Waiting is non-negotiable. Maghihintay ka, days to days, weeks to weeks, months to months. Listen, at maraming nare-reveal si Lord in waiting. Pwede kang i-expose, katabi mo, pamilya mo, even ikaw mismo na naghihintay, pwede kang i-expose ng ating pong Panginoon dahil naghihintay ka. Kaya ayaw ng marami naghihintay. Tama po ba? Ayaw ng marami na naghihintay. Hindi ko na nga nahintay yung video eh. Okay, kung kaya nating i-play mamaya, pakita ko po sa inyo. Waiting is opportunity for us to reflect. Kaya yung mga nanay, ang dami nilang nare-realize, kasi pag buntis po ang babae, ang dami nilang panahon mag-reflect eh. Babawas mo yung paggala mo, pagpunta mo sa mga matatagtag na lugar, you need to wait. Opportunity sa atin to reflect, mga kapatid, and to prepare. Tama po ba, mga kapatid? Kaya walang manganganak na hindi handa. Ulitin ko ha. Walang manganganak ng hindi handa. Kaya pansinin niyo, mga kapatid, ang galing ng ating Panginoon. Pag binigay niya na yung pagpapala, ibig sabihin nun, handa ka na! Kasi again, mga nanay, huwag mong sasabihin sa akin, uutang ako ng panganak ko at hindi na ako naging handa. 9 months ka! Waiting is opportunity for us to prepare. Waiting is opportunity for us to reflect, mga kapatid. So just need to evaluate. Ano pa yung mga inihanda sa iyo ni Lord bago maipanganak yung nasa sayo?
Again, yung declaration ni Bishop Billy, may mga pagpapalang nakapangalan na sa'yo. Pinaglihili mo na, ipapanganak mo na lang, mga kapatid. At ito po yun, sinasalansan po natin, mga kapatid. Waiting is non-negotiable. Panglima, panghuling bagay, faith is required. Faith is required. Okay? Faith is required. Okay na yung video. Mapaplay na natin. Tingnan nyo po ito ha. Tingnan nyo po. Talagang mag-a-apply ka ng pananampalataya sa bagay po na ito. Tingnan po ninyo kung paano nangyayari. Na-amaze po talaga ako. With sounds po para ma-appreciate natin. Before a new human being comes into existence, there is just one egg from the mother. And there are tens of millions of sperm cells from the father. Although only one is born from the egg. This moment is called conception or fertilization. Each parent provides chromosomes, 23 from the father and 23 from the mother. These chromosomes contain DNA, the coding that determines male or female, the color of the eyes, the texture of the hair, and countless other traits. This is a boy named Oliver. Oliver travels down his mother's fallopian tube towards the uterus. His outer layer will dissolve, and he will implant in the nutrient-rich lining of the mother's womb. Implantation begins about 6 days after fertilization and is complete by about 12 days. Oliver's cells organize into 3 layers, each destined to build specific parts of the body. The neural plate appears, the first outline of a brain and spinal cord. And then, at 3 weeks, 1 day, just 22 days after fertilization, the heartbeat can be detected. It will pulse 105 to 120 times per minute by week 4. We can see the development of internal organs like the stomach and early lungs. Cerebral hemispheres develop in the brain. He will withdraw his head with a light touch to the mouth area. Buds of the arms and legs have been developing since week 4. Brainwaves have been recorded around 6 weeks. Between 6 and 7 weeks, Oliver's hands and feet change significantly as separate fingers and toes begin to emerge. He will also begin to move both of his hands. Oliver will move his legs by 7 weeks. Oliver's diaphragm has formed, and he has the hiccups. The heart now has 4 chambers. The fingers separate, elbows bend, and pigments start forming in the eye. Between 7 and 8 weeks, the upper and lower eyelids grow rapidly and begin to fuse together, giving the eyes a nearly closed appearance by 8 weeks. Between 9 and 10 weeks, Oliver's weight increases over 50%. He is no longer called an embryo, but a fetus. Fingernails and toenails begin to appear. And he will also have unique fingerprints. Oliver prefers moving his right hand, a preference that will likely continue after birth. His mother will first sense Oliver's movement between 14 and 18 weeks, but he is very active before then. He develops a white, waxy protective coating on his skin called vernix. Hiccups exercise his diaphragm, preparing him for breathing. A fine, soft hair known as lanugo nearly covers the entire body. He can perceive vibrations and low-frequency sounds. The eyes are preparing for sight. Babies have been born and survived outside the womb as early as 19 weeks post-fertilization. Oliver's eyes reopen and he will blink in response to loud noises. Oliver has the sense of taste at 26 weeks, and his pupils dilate in response to light at 27 weeks.
He can differentiate between high-pitched and low-pitched sounds. He breathes amniotic fluid in and out of the lungs. Oliver will develop preferences for particular voices, especially his mother's, and familiarity with pieces of music. Hair grows on the scalp, and pads in the cheeks thicken to support continuous suction after birth. When he is ready to be born, he will use his arms and legs to move downward into position. By the time Oliver is born, he will have already spent 9 months growing and preparing for life in the world. Listen, Before a new human being kung walang gamit na pananampalataya, paano mo paniniwalaan ang mga nangyayaring ito? Naunawaan niyo mga kapatid? Mga kabataan, na-appreciate niyo po ba kung ganun pala? So number 5, faith is required. Kasi bakit hindi natin nakikita? Salamat sa Panginoon dahil may ganitong video na ngayon. Pero ang katotohanan talaga, lalo sa mga kababaihan, ang kanilang baon ay pananampalataya na pinoproteksyonan ni Lord yung batang nasa sa kanila. Alam ng mga nanay yan. Even mga tatay, alam yan. Ang panalangin lang ng mga tatay, ng mga nanay, Panginoon, gamit ang aking pananampalataya, protected ang batang ibinigay mo sa amin. Kasi hindi naman natin nakikita. Mayroon po bang magnifying glass pag tinapat mo dun sa tiyan siguro nung nanay, pwedeng nating makita para kumusta na kaya? So same thing mga kapatid sa buhay po natin. May mga bagay na hindi pinapakita ni Lord para mag-apply ka ng pananampalataya. May mga bagay na hindi mo maunawaan tulad nito para mag-apply ka ng pananampalataya. May mga bagay na tinatago ni Lord kasi protection din ni Lord yun para sa atin. Paghahandaan din ni Lord para po sa atin. So again, this is not name it and claim it blessing. You want breakthrough, you want blessings, provisions, and God's favor sa buhay mo, kailangang idaan sa kapanganakan. Sabi mo sa iyong katabi, maglilihi ka talaga. May sisipa sa tiyan mo. Okay? Kailangan ng pananampalataya. And I believe yung panglima, listen. Yung panglima, ang isa sa pinakamahirap bilang tao. Kasi bakit? Duda tayo eh. Nasanay tayo doon sa kailangang makita para maniwala. To see is to believe. Diyan tayo nasanay, kailangan kong makita. Kaya ang galaw natin, kailangan nakikita, kailangan may proof. Pero ang Biblia, ang ating Panginoon, sinasanay tayong mga kapatid, na manampalataya tayo sa pwedeng gawin ng ating Panginoon kahit hindi pa natin nakikita. So ngayong taon, panampalatayan mo, maniwala ka, hindi mo pa nakikita na may pagpapala sa'yo, pero nananampalataya ka na. Hindi mo pa nakikita, nagagraduate ka, parang malayo sa katotohanan, pero nananampalataya ka na gagawin ng ating Panginoon. Yung katabi ko kahagabi doon sa wedding na may table doon, biglang nagsabi sa akin, Pastor, yung asawa ko ay may sakit. Wala naman akong ibang gagawin. May sugat daw, diabetes. Yung sakit. So hindi na makalakad. Yung isa sa mga ninong ni Jay, Nestor po bang pangalan? Yung katabi ko po kagabi. Wala akong ibang pwedeng gawin. Ang sabi ko, pray tayo. Manampalataya na lang tayo parehas na pagbalik mo, may gagawin si Lord ngayong umaga, kagabi. So yun yung aking pananampalataya, mga kapatid. So ganun po yung pananampalataya. Ano po yung nakuha ninyo, nabunot ninyo kanina, na totoong nag-confirm sa inyo, na para bang malayo naman itong mangyari. Hindi naman totoo sa akin.
May mga desire ka ngayong taon, talagang gustong-gusto mo yan, pero sumuko ka na. Mga kapatid, you need to declare it by faith na mangyayari ito sa amagitan ng aking pananampalataya. Hindi ko man nakikita ngayon, pero gumagawa na ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, ang pagpapalang marireceive mo ay kailangang ipanganak. Hallelujah. Sa Gawa chapter 12, verse 4 to 5, merong isang kwento doon na nakulong si Pedro. Ang panalangin ng kanyang mga kasama ay mapalaya si Pedro. At nung gumawa ng kapamaraanan ng ating Panginoon na makalaya si Pedro, yung lumalabas sa kanilang labi ay pananampalataya, pero nung ginawa na ng ating Panginoon, yung kanilang pinananampalatayanan, ang lumabas sa kanilang labi ay duda. Posible pala yun, mga kapatid. So basahin natin. Gawa chapter 12, verse 2, verse 4 hanggang 5. Pagkadakip kay Pedro, siya'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Verse 6, nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagpagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at ang mga bantay para sa harap ng pinto sa bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa giliran at ginising, "Dali, bumangon ka." Sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Verse 9, lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyaring iyon. Akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Grabe po, ano? Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Verse 11, noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Verse 12, eto na po, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon na nananalangin. 13, nang si Pedro ay kumatok sa pinto, ano pong ginawa? Ayan, ano pong ginawa? Kumatok sa pinto. Yung kinatukan niya, yun yung grupo ng nananalangin para sa kanya. Lumapit si Roda sa isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat, si Pedro ay nasa pintuan. Ano pong ginagawa nung nasa loob ng pintuan? Nanalangin na makalaya sino? Si Pedro. Verse 15, ano pong sagot? Nahihibang ka. Listen. Pause natin saglit. Posible pala na lumalabas sa iyong bibig ay pananampalataya at posible din kasabay noon ay duda. Posible yan, no? Posible na nagpupuri ka gamit ang labi, pagkatapos ng 3 minuto, posible din nagmumura ka gamit din ito. Posible, kasi sabi ng scripture nahihibang ka. Sabi nila, ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, ang angel niya yon. O, di ba? Spiritual din naman. Ang angel niya yon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Mga kapatid, ang kalaban ng marami sa atin, bukod doon sa 5 pinag-usapan natin, especially nga po yung pang-5, yung unbelief na tinatawag. Sabi nating lahat, unbelief. Yung, parang ito na lang yung sangkap para maipanganak na yung pagpapala sa iyo. Ito na yung panghuli Diba? May mga gagamitin si Lord na mag-conceive, may mga waiting na gagawin. At yung panghuli mga kapatid, ang hihingi na lang sa iyo
ay paniniwalaan mo yung pinagpipray mo. Dumating na kayo sa ganitong punto, yung nagpipray ka sa pagpapala, nagpipray ka sa pabor ng ating Panginoon, pero pagkatapos ng prayer mo, negatibo yung lumalabas sa labi mo. So ngayong taon, if you want to experience the blessings, provisions, and God's favor, hindi ka lang basta maniniwala gamit ang puso, sasalitain mo gamit ang labi. Ulitin ko po, ngayong taon, kung gusto mong maranasan ang pagpapala ng Panginoon, hindi ka lang maniniwala gamit ang puso, sasalitain mo rin gamit ang iyong labi. Na ako ay papagpalain ng Panginoon. Pagising mo sa umaga, ako ay papagpalain ng Panginoon. O ganito ang deklarasyon, ako'y pinagpala na ng Panginoon. May mapapalakas sa buhay ko. May mapapalakas na isang pamilya sa aming usapan ngayong umaga. That's a declaration, mga kapatid. Kung titingnan natin ang Biblia, napakahalaga ng dila ng buhay ng tao, sa buhay ng isang tao. Again, the number one lesson na pwede nating makita, pwede pala yon na yung labi mo sa pagpupuri at pananampalataya, pwede rin, mga kapatid, kasunod noon ay pagdududa. Totoo po na kumikilos pa rin ang Panginoon sa magitan ng panalangin. Nananalangin ang mga kapatid ni Pedro sa pananampalataya. At itong nangyari na to, hindi ito basta yung sa mga napapanood natin. Pag lumunok ng bato si Darna, biglang nagkakaroon ng kapangyarihan. Ding ang bato! Darna! Tapos may kapangyarihan. Hindi ito, mga kapatid. Kilos to ng ating Panginoon through prayers. Yung mga biglang nagbukas ng bigla. Ano ibig sabihin? Ngayong taon, hindi natin iiwan ang mga panalangin ginagawa natin. Magtatouch pa rin ng buhay ang ating mga panalangin ginagawa, mga kapatid. Magliligtas pa rin ng maraming kaluluwa ang pag-iyak natin para sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Pero kailangang kasama ng ating puso ang deklarasyon ng ating mga labi. Pwede bang magdeklara ka sa katabi mo? Anything na declaration. Huwag biro po Declaration po talaga. Okay? In 1, 2, 3, declare. Sige po, yung katabi mo, deklarahan mo. Okay? Huwag yung hangin. Okay? Ikaw ay makakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw ay makakapag-asawa. Ikaw ay yayaman. Ikaw ay magkakaroon ng sariling tahanan. Ikaw ay gagaling ngayong taon. May pag-asa sa buhay mo ngayong taon. May ipapanganak sa pamilya mo ngayong taon. Wow! Declaration. Again, this year, hindi lamang puso ang mananampalataya, kasama ang ating mga labi, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Biblia, Kawikaan chapter 18 verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. So depende kung paano ang lumalabas dito, mga kapatid. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So again, every single day, it depends kung paano mo ilabas yung pananampalataya mo. I believe you have faith by your heart. Hindi nakikita yan, maaring hindi mo nasasabi, but today, this is our preaching, this is our sermon. Hindi ka lang mananampalataya gamit ang puso, kasabay nito, mga kapatid, ang pagbigkas ng iyong mga labi, napapangyarihan ng ating Panginoon, ang mga pagpapala na nandiyan na sa iyo, pinaglilihi mo na. Malaki na, mga kapatid, mailalabas na, ang kulang na lang ay ang iyong deklarasyon sa iyo pong buhay. We will declare, mga kapatid, ilang minuto na lang, hawakan mo ang natanggap mo and you will declare, you will believe, bago matapos ang taon na to, papangyarihin ni Lord ang lahat ng mga hawak niyong papel na yan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Santiago chapter 3 verse 4 to 12, gayon din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa magitan ng napakaliit na timon. Ganyan ang dila ng tao. Tingnan niyo po kung paano na-explain ito. Maliit na bahagi lamang ang katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao
Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na kamamatay. Ito ay ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin panlait sa taong nilalang sa kalarawan ng Diyos. Totoo po mga kapatid. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ng tubig tabang ang tubig alat. Verse 12, mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. I therefore conclude, nung hindi naniwala, I just realized, nung hindi naniwala si Zacarias na manganganak pa sila, magbubuntis pa ang kanyang asawang si Elizabeth, kaya pala, ang ginawa ng anghel, ano pong ginawa ng anghel kay Zacarias? Pinipi ng anghel si Zacarias. Ang pipi po, saan may kaugnayan? Salita, dila at bibig mga kapatid. Kaya ang sabi ng scripture, grabe ang dila ng tao. Yung iba napapaamo natin, pero yung dila, hindi. At hindi dapat ito mangyari. Sa isang bibig, lumalabas ang pagpupuri at panglalait po natin. Ang sabi ng scripture, hindi ito dapat mangyari. So I therefore conclude, hindi lang pala puso ang binabantayan. Ulitin ko, hindi lang pala puso ang binabantayan. Ano rin po? Sabi mo sa iyong katabi, pati dila. Wow. Listen, may kaugnayan pala sa pagpapala kung paano natin ito matatanggap, kung paano natin sinasalita ang mga bagay na ito. Pansinin ninyo, i-apply nyo lang. Sabihin nyo lang pagkagising ninyo, gusto ko ng problema, gusto ko ng mamatay, gusto ko ng sakit. Try nyo lang, buong isang linggo sabihin nyo po yan. I-manifest nyo. Gusto ko ng mamatay, gusto ko ng magkasakit. Yung tagaliran ko, gusto ko ng makaramdam ng sakit dito. Sabihin nyo lang, declare nyo lang mga kapatid. Try nyo. Mangyayari yan sa inyo mga kapatid. Pero subukan nyo lang pagising nyo sa umaga. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y pinagpala. Ako ay malakas ngayong umaga. May mangyayaring maganda sa aming pamilya. Ligtas ang aking anak. Papagpalain ang aking iglesia. Pansinin nyo lang, wala pa naman talaga sa inyo. Pero anong bunga po nun? Yung pagpapala na dulot nito, yung kagalakan nito mga kapatid. So may bahagi pala yung the way ng pagsasalita mo sa pagpapalang naka-assign na sa'yo. Wow. So mga kapatid, hindi lang ang pananampalataya ay kinikip sa puso. You need to release it. Today is a Vision Sunday, mga kapatid. God will give us opportunity to declare whatever the message and the word that God is giving you already kanina pa lamang. Yung lahat ng inyong mga nakuha, word po ni Lord yan para sa inyo. May sentence dyan. Sinong aamin na para talaga sa'yo? May sentence dyan na nakuha ka. Hindi yan sinadya nung nagbigay. Alamin pa ba yun? Babasahin pa ba isa-isa yun? May sentence dyan para sa'yo talaga, mga kapatid. It's a matter of believing the Word of God and declaring the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Naalala po ninyo, may kaugnayan pa rin sa pagsasalita ang command ng ating Panginoon nung papunta na sila sa breakthrough, ang lupang Kanaan, ang lupang pangako, mga kapatid, yung Kanaan. Ano po ang command pa rin? Huwag kayong magsasalita. Ang pagitan na lang nila, mga kapatid, ay Wall of Jericho. Ang kasunod ng Wall of Jericho, nakatawid na sila doon, mga kapatid, yung lupang pangako na. At ang command, mga kapatid, kung nanonotice po ninyo, ang command pa rin ay may kaugnayan saan? Sa pagsasalita, sa dila, mga kapatid. Kasi I believe, kung inalaw silang magsalita, isang ikot pa lang, ay, reklamo na, ano naman ba ito, Josue? Anong pagod naman mag-ikot na wala naman nangyayari? Ay, ilang araw silang maikot.
7 araw silang iikot mga kapatid. Kung walang nangyari na ikalawa, ikatatlo, ay grabeng reklamo ng ika-6 yan. So listen, may malaking kaugnayan ang lumalabas sa labi mo kung paano mo mararanasan ang pagpapala para sa iyo ngayong taon. Malaki. Malaki ang kaugnayan mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Again, hindi lang puso ang binabantayan, pati dila. Guard your tongue. Zipper your lips. Okay? Sabi ng mga teacher. Diba? So, any declaration ngayong umaga, bigyan ko kayo ng sample, sabi ko kanina, declare mo lang, simple lang. Anak ako ng Diyos by faith. Hindi mo isipin. Alam ko naman, alam mo yun sa isip. But you will declare, I am a child of God. I am victorious. I am healed. I am prosperous. So, ano man yung nilalagay ni Lord, ano man yung kalagayan mo, ito, may kalagayan kang negative, baliktarin mo, ideklara mo sa labi mo. May kakulangan, I am more than enough with you, God. May sakit karamdaman, Lord, I am healed in Jesus' name. May para bang talunan, Lord, no, Lord, I'm victorious. I am victor, not victim. Oh. So anything na dinadaanan mo ngayong negatibo, i-turn mo into positive. Panginoon, malaya na po ako. Ikaw magdeklara, Panginoon, tagumpay yung aming pong pamilya. Panginoon, mapagbigayin ako ngayong taon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya napansin ninyo, kagabi ko lang to na-realize, ang most attack sa Christian community, memory verse. Sino po ang may bagong memory verse? Taas ang kamay. Pansin nyo, ang most attack today, memory verse. Kasi pag may memory verse ka, pwede mong banggitin yan sa prayer mo. Sino nakapagbasa ng Bible ngayong pong linggong ito? Taas ang kamay. Di ba? Marami-rami kahit pa paano. Sino nakapag-pray ngayong linggo? Sino nakapag-memory verse, yung bagong memory verse? Di ba? The most attack on Christians today, yung memory verse natin. Bakit? Pag may dala kang scripture sa heart mo, pag yan ay diniklara mo sa iyong labi, makapangyarihan yan. So again, let's go back. Kaya ngayong mga Sunday, napapansin ko, ito Sunday school teacher ng mga nandito. So nakalimutan ko lang gawin to ng Christmas party or ng ating Thanksgiving. Natuturuan ba ang ating mga bata mag-memory verse, teachers? Kasi naalala ko noon dati, may mga games tayo, si Ray, naglalaban yan para may ng memory verse. So na-remind ko lang ngayon, so please, yung mga bata, mga magulang, pag-memorize nyo po sila ng mga scripture. Okay? Yan yung hindi ko makalimutan kay Pastor Tunet na ginagawa po sa amin. Kami po ay na Sunday school. Hallelujah. Ang daming kwento sa Biblia na may kaugnayan sa bibig at pananalita ang huling buhay nila. Ananias at Sapiras, bago sila mamatay, ano po ang huling parte ng katawan nila? Ang ginamit nila? Bibig. Dila. Napansin nyo mga kapatid, palaging may kaugnayan. Yung pangalawang command ni Lord kay Moses, ano po ang kaugnayan? Unang command, hampasin, di ba? Para magbukal yung tubig. Ano po yung pangalawang command? Magsalita. So listen, yung nararanasan mo ngayon, depende yan kung paano mo pinaniniwalaan at sinasabi ang salita ng Diyos. Believing to His word is one thing, but declaring His word on your life, unto your life, is another thing. Tandaan niyo po. Isang bagay pa lang na pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos, isa pang dakilang bagay na dinideklara mo ang salita ng Diyos sa iyo pong buhay. This day is a Vision Sunday. You need to declare whatever the message, whatever conviction na nilalagay sa iyo ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, ang natural na bata, saan pinapanganak? Sa baba. Yung supernatural na pagpapala, saan po ilalabas? Sa taas. Listen. Ang natural na pagpapala, yung bata, saan po nilalabas? Sa special na bahagi ng nanay. Sa baba. Yung mararanasan mo, kailangang lumabas sa taas. Kaya lang bawat isang mga kapatid, may sinapupunan at may paglalabasan ng pagpapala. Tandaan mo yan. Tapikin mo sa balikat ang iyong katabi, sabi mo, may sinapupunan ka.
kailangang lumabas yan. Okay? Yung nandyan. Naglilihi ka na. Sino po yung gusto pong pagpalain ng ating Panginoon? Oh, paglilihi yan. Di ba? Sino gusto ng mangga? Di ba? Pag yung mga buntis, may gusto sila. Kung gusto mong pagpalain ka ni Lord ngayong taon, ibig sabihin, naglilihi ka na. Naghihintay ka na, mga kapatid. May ginamit na tao, ang kailangan mo lang is maniwala at ideklara, palabasin na, mga kapatid, ngayong taon. Hindi lalabas sa baba, lalabas saan? Sa taas, mga kapatid. Woo! Hallelujah! Nakadesign ang anak ng Diyos para pagpalain. Ang gustong kapamaraanan natin ay para ng government. Ilista mo ako kahit wala akong ginagawa. No! Ang pagpapala ng Panginoon ay palagi niyang dinadaan sa kapanganakan. You need to wait. There's someone to conceive it. Hallelujah. You need faith, mga kapatid. Kailangan ng pananampalataya. Sino po ang nananampalataya ngayon pong umaga na may ipapanganak sa Kanya ngayon pong oras po na ito? Tayong lahat ay tumayo sa mga oras na to. Tayo po ay mananalangin, tayo po ay awit, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Pwede ba natin kunin yung ating pong mga declaration paper? Sige po. Sa mga wala pa, Tita Lynn, pakibigyan nga po sila. Worship team, hawi tayo sa Panginoon. Sino pa pong wala? Taas nga po ang kamay. Sa mga nakareceive sa online, pwede po yung phone nyo na lang or yung mga nabigyan ko nung night, alam kong nabasa nyo na, dalhin nyo po yan. Bago tumugtog ang mga worship team, pwede ba nating basahin ulit with faith? Yung with boses, pwede ba? Kahit hindi na masyadong malakas. Sige nga po, basahin nyo po with boses. Go. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. For the second time around, read with conviction right now. For the second time around, come on. Read with conviction right now. Use your voice. Huwag kang magbasa sa isip. Gamitin mo yung labi mo. Gamitin mo yung tinig mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. This is our faith. This is our declaration. Hallelujah. Thank you, Father God. I want to ask you another level of faith. Pwede ba nating i-offer sa altar lahat ng mga dala-dala po natin? Dito tayong lahat sa altar, mag-move tayo. Then dala-dala natin yung papel habang tayo maawit sa ating pong Panginoon. Come on now, everyone. I wanna invite everyone into altar right now. Sige po tayong lahat and bring your paper of declaration. Kasama mong itataas yan. Hallelujah sa iyong mga kamay. Thank you, Jesus. 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 Raise up your hands into heaven. Raise up your hands into heaven and bring that declaration unto God. Hallelujah. Dalhin mo ang mga papel na yan sa harap ng ating Panginoon na may kasamang pagpupuri, kasamang pagsamba. Believe that you mean it, that God will fulfill every promises on your life. Declare that every promises of God shall come to pass. Hallelujah! Hallelujah! Close your eyes. Close your eyes right now. With faith, declare it. I am a child of God. I am victorious. I am victor, not victim. Hallelujah. I am blessed. I am healed. I am redeemed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Holy Spirit. Tayo awit ng pagsamba sa Panginoon. Gawin mong panalangin ang mga awiting ito. Hallelujah. Worship the 2-minute. Sing it to God. Thank you, Jesus. Isang tinig na malubog Just offer to God na pagsa and cry out to the Lord.
mga salita ng Diyos sa iyong pagsamba. Come on now. Shout His goodness. Hallelujah! Hallelujah! One more time. Bring His word unto His portion. Worship the King of Kings. Worship the King of Kings right now. Sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos ngayong umaga. Sambahin mo ang Diyos ngayong umaga. Sambahin mo ang Diyos ngayong umaga. Worship the King of Kings. Declare every promises of God. Declare every promises of God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. One more time, mga kapatid, on this altar, with that paper of declaration, that is a piece of paper, but with faith, we believe, na papangyarihin ng Panginoon ang hawak mong mga papel. Hallelujah. Gamit ang iyong pananampalataya at gamit ang iyong deklarasyon. Sa pagkakataong ito, I want to request everyone again to read with voice ang inyong pong mga papel. Hallelujah. Basahin niyo po. Ikaw at ang Diyos. You don't need to shout. But with voice, gamit ang iyong dila, gamit ang iyong labi. Come on now, get your paper and read it with conviction. Read it with conviction. Read it with conviction right now. Read it with conviction right now. And in this altar, Lord, give us faith to believe your word. Give us faith to believe in your word. Sige po, panalangin po kayo na may pananampalataya. Buksan ninyo ang inyong labi. Buksan ninyo ang inyong mga dila. And just to believe by His word. Choose to believe by His word right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We are victorious. We are healed. We are free. We are blessed. We are more than conqueror. We are fearfully and wonderfully made. I am a child of God. I belong to you. Hallelujah. Any verses that God is reminding you on your mind,
Just release it with your voice. Ano mang mga talata sa Biblia, pwede mo bang i-recite sa iyong panalangin? Ano mang mga pangako ng Diyos sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayanan. Hallelujah. Just recite it with your own voice and words. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. 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 Panginoong Hesus, nakikita po ninyo ang mga hawak-hawak naming mga papel. Simula po ng Miyerkules, Panginoon, ibinigay niyo ito sa amin. Hanggang sa aming Don't Watch family. Hanggang dito, Lord, sa church. Lord, as a church, as a pastor, as your son, pinapabalutan namin, Panginoon, ang inyong makapangyarihang dugo, ang lahat ng mga deklarasyong ito, Panginoon. Ingatan mo ito sa aming pong mga puso. Every unbelief, in the mighty name of Jesus, we rebuke it. Every spirit of familiarity, every spirit of religion, we rebuke it in the mighty name of Jesus. Kawalan ng pagsamba, kawalan ng pananampalataya, we rebuke it. We rebuke it in the mighty name of Jesus. Lord, we choose to believe on your words. And we choose to declare na mangyayari ang mga bagay po na ito, Panginoon. Tulungan nyo kaming makalakad sa iyong mga pangako sa aming pong buhay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Purihin kayo at pasalamatan. Dakilain ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Everybody will say, Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pasalamatan din ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.